Mayat ay mas dumtako amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Ang Pilipinas ang mangunguna sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2026 kung saan ang bansa ang magsisilbing chair sa 11-nation bloc. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na mag-host sa biannual international event maging sa agenda sa susunod na taon. Si Rod Asorin para sa report. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa 2026. Bukod sa mga pisikal na paghahanda para sa hosting ng ASEAN Summit and related summits, inihanda rin ng Pilipinas ang agenda para sa sunod na taon. As the 2026 chair of ASEAN, the Philippines looks forward to building on the gains of Malaysia's inclusivity and sustainability theme and carry ASEAN forward as we, as is our theme, navigate our future together. Ayon sa Pangulo, isa sa mga agenda ang pagtalakay at pagtaguyod sa Code of Conduct in the South China Sea. Siniguro naman nito na ipagpatuloy ng bansa ang layunin ng ASEAN para sa pagkakaisa, inclusivity at sustainability. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability and to economic progress. Una nang dumalo si Pangulong Marcos sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan tinalakay nila ang pagpapalakas pa ng kanilang ugnayan at pagpapalawak ng kooperasyon sa mga strategic areas. Rod Asorin para sa PI News, Cordillera. Nag-deploy ang Police Regional Office Cordillera ng mahigit 1,000 pulis para masiguro ang payapa at maayos na paggunita ng undas. Mula October 29 hanggang November 3, kabuoang 1,371 na pulis ang ipapakalat sa mga sementeryo, memorial parks, kolumbarya at simbahan para magsagawa ng mobile patrols at magbigay ng public assistance. Halos 200 din na police assistant desks ang ilalagay sa mga pangunahing lokasyon. Ang Cordillera Police ay susuportahan ng 693 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fire Protection kasama ang 800 na volunteers mula sa iba't ibang grupo. Hinikayat naman ng pamunuan ng PROCAR ang publiko na manatiling mapagmatyag at makipagtulungan sa mga otoridad lalo na sa pagsunod sa mga safety protocols sa loob ng mga sementeryo. Naka-heightened alert status ang Department of Transportation Cordillera sa pagpapatupad ng Uplan Biyaheng Ligtas Undas 2025. Katuwang ang Highway Patrol Group, nagsagawa ang Regional Law Enforcement Services ng roadside inspection at anti-colorum operation sa ilang pangunahing kalsada kamakailan. Ang nasabing hakbang ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga bumibiyahe ngayong undas. Kasabay nito ang nagpapatuloy na information and education campaign ng ahensya sa mga terminal at transport hubs upang ipaalala sa mga driver at pasahero ang kahalagahan ng responsableng pagmamaneho. Nakagawian na ng mga Pilipino tuwing undas ang pag-aalay ng bulaklak at pagtitirik ng kandila para sa mga yumao. Kaya naman ang mga candle at flower vendors naglatag na ng kanilang mga paninda. Narito ang ulat ni Samantha Verhel. Nagsimula na ang pagbebenta ng mga bulaklak at kandila sa Perfecto Street, Lower Session Road, Baguio City nitong ika-27 ng Oktubre. Iba't ibang klase ng bulaklak at kandila ang maaaring bilhin dito na pwedeng ialay para sa mga kamag-anak na yumao. Ang mga tindahan ay bukas 24 oras hanggang sa ika-2 ng Nobyembre. Mas marami po yung stocks namin kaysa dun sa mga buliro. Lalo na po sa preto. More on po, 80, 50, 50, tapos 85, 70, 180, tapos 100, tapos 200. Sa kabuuan, mayroong 72 stalls na nagbebenta ng bulaklak at mga kandila.
Inaasahang dadagsain ito ng mga mamimili sa nalalapit na undas. Ang price range siya per bundle is nasa 120 to 150. 150 ang price range. Depende na rin sa sizes kasi. Pag per dozen, nasa 120 to 250 ang per dozen. Depende na rin sa klase ng flowers. Ang stock ng mga bulaklak ay galing sa mga local farmers, habang ang iba ay sariling tanim ng mga flower vendors. Posible pa rin umanong magbago ang presyo ng mga bulaklak depende sa supply at demand. Sinasabing ang kandila ay sumisimbolo ng paggalang habang ang mga bulaklak ay sumisimbolo ng pagmamahal sa kaanak nating namayapa na. Ating alalahanin at pahalagahan ng alaala ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ito si Samantha Vergel para sa PIA News, Cordillera. Pinasinayaan ng Philippine Military Academy ang newly renovated Department of Air Warfare Laboratory kamakailan. Ang pasilidad ay mayroong VR flight simulators, expanded learning areas at integrated operations space. Sa pamamagitan nito ay nabibigyan ang mga aero cadets ng realistic, technology-driven training upang maihanda sila sa nagbabagong mga pangangailangan sa air operations. Nagpapakita rin ito ng maigting na suporta ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas sa layunin ng akademya na humubog ng mga opisyal na handa sa operasyon at isulong ang transformasyon ng PMA bilang globally competitive defense learning institution. Bilang bahagi ng nagpapatuloy na hakbang upang mapalakas ang paggamit ng Mobile Primary Care Facility sa North Luzon, isinagawa ang technical orientation at training sa paggamit ng mobile PCF vehicles Luzon Leg Batch 4. Nakibahagi sa training ang mga provincial health offices ng Region 3 at Cordillera kung saan dumalo rito ang mga doktor, radiologic technologists at technicians na nangangasiwa sa mga pasilidad. Nagkaroon ng diskusyon at demonstrasyon sa paggamit ng iba't ibang pasilidad at kagamitan sa loob ng mobile units. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, layunin ng Department of Health na mapalawak ang health access sa mga unserved at underserved areas, maging ang mga geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng pagde-deploy ng mga mobile clinics na mayroong essential laboratory at imaging tools. Kinilala ng Department of Trade and Industry Cordillera ang mga business establishments na naninindigan para sa karapatan ng mga consumer at nagpapatakbo ng patas at tapat na negosyo. Karagdagang detalye mula kay Nika Abrenica. 6 na establishmento ang ginawaran ng Bagwis Awards ng Department of Trade and Industry Cordillera, kasabay ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month na may temang Bida ang Consumer sa Bagong Pilipinas. 3 parangal ang iginawad sa iba't ibang establishmento. Ito ay ang Gold, Silver, and Bronze Awards. It comes with 3 categories, bronze, silver, and gold. So, na-discuss kanina, bronze if they comply with the basic requirements. Silver naman, over and above the basic requirements, they comply with the CSR. Meron silang corporate social responsibility. And gold naman yan pag align sila sa ISO structure. Ang nanalo ng Gold Awards ay ang Sanford Marketing Corporation o mas kilalang Save More at ang M&M Convenience Store na franchise ng 7-Eleven. Ang Silver Awardees naman ay ang Victoria Supermart at Taloy Farmers Multipurpose Cooperative Mini Mart. Para sa Bronze naman ay ang Rex ADB Store at ang Modern Palengke. Ibinahagi naman ng mga awardees ang kanilang ginawa para makamit ang Bagwis Award. Siguro na-meet namin yung standard criteria for the Gold Bagwis Award, which is andyan na yung customer service, all in all, tamang presyo, lahat. Dahil nag-comply kami sa mga requirements tsaka need ipasa sa DTI. And ang masasabi namin sa DTI is thank you kasi binigay niyo yung award sa amin na to. Nag-comply lang kami sa requirements ng DTI regarding sa price, sa pag-monitor nila. We serve customers
sa ano nila, sa kailangan nila, and then provide yung presyo na abot kaya ng consumers. Ang Bagwis Award ay isang pagkilala sa mga institusyon na sumusunod sa ethical na pamamaraan at magandang serbisyo para sa mga consumer. Ang mga parangal sa mga establishmento ay patunay na kinikilala ng pamahalaan ang mga isinasagawang hakbang para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Nika Abrenica para sa PIA News, Cordillera. 12 aspiring young entrepreneurs mula sa mga state universities and colleges sa Cordillera ang nagpakita ng kanilang business idea sa ginanap na Cordillera Youth Entrepreneurship Program Project Marites Regional Business Pitching Competition nitong Oktubre 28. Malakas na hiyawan ang pumuno sa bulwagan ng Newtown Plaza sa Baguio City nang tanghalin ang estudyanteng si Lloyd Brian Saysay na kampiyon sa Regional Business Pitching Competition nitong Martes. Napabilib ni Saysay ang mga hurado sa kanyang pro-environment and innovative business idea na edible cups. The idea of edible cups has been done 2 years ago, but then wala po siya sa Philippines. And so I'm so happy that I'm one of the first to create this idea so that we can serve a better purpose po for our environment. So I think that is my edge for the sustainability and na pinaglalaban po natin at the same time para po mabawasan po yung mga waste na nag-end up po sa landfills. The next plan po is that for now we already have our prototype of the product. The next thing that we are aiming to do is to register it so that we can secure the intellectual property rights of this product. Nagpasalamat din si Saysay sa oportunidad na naibigay para sa kanila ng mga estudyante. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng DTI CAR at CHEDCAR, katuwang ang Unifast upang bigyang daan ang mga kabataang negosyante na maging produktibong individual sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan sa pagnenegosyo. Actually, YEP is an acronym, YEP, which stands for the Youth Entrepreneurship Program. This is one of the flagship program of the Department of Trade Industry, which aims to cater to our youthful demographics of the population. So, ang mga beneficiaries natin dito, ang tinutulungan natin, ages from 18 to 30 years old. Basically, the goal of the program is to provide package of interventions for our youthful beneficiaries. We will be providing them different skills and trainings that will lead them to become or to engage in enterprises and to equip them magkaroon sila ng entrepreneurial mindset. We would like to mention that the pitch competition that we have done this day is a showcase of ideas, and it is a shared work to deliver the Philippine Development Plan. This is also aligned to the Chief Agenda of the Commission on Higher Education. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government Cordillera ang Pamahalahak Reverse Hackathon on Strengthening the Local Special Bodies sa Baguio City. Layunin ng 4 na araw na aktibidad na makabuo ng innovative, tech-driven solutions upang mapalakas ang functionality ng mga local special bodies. Partikular na rito ang Local Development Council, Local School Board at Local Health Board. Alinsunod sa mandato ng departamento na itaguyod ang participatory, transparent at accountable local governance. Ayon kay DILG-CA Regional Director Anthony Noida, ang pamahalahak ay kumakatawan sa bagong dimensyon ng pagpapaunlad ng kakayahan kung saan nagsasama ang knowledge sharing at creative problem solving sa paglutas ng mga tunay na hamon sa lokal na pamamahala. Katuwang ng DILG-CAR ang University of the Cordilleras Innovation and Technology Transfer Office. Dinaluhan ito ng kinatawan ng mga lokal na pamahalaan. Itinataguyod ng pamahalaang lokal ng La Trinidad Benguet ang pagbuo ng smart, data-driven at sustainable governance platform. Sa katunayan, nabuo ang La Trinidad Information System for Management and Utilization of Land and Agri-Data o IMULA sa ilalim ng Smart and Sustainable Communities Program ng Bayan. Nadisenyo ang sistema upang mahasa ang pamamahala ng agricultural at land information para sa mas matatag at tech-enabled community.
Kamakailan ay matagumpay na isinagawa ang pinal na yugto ng evaluation para sa version 1.0 ng Imula System sa St. Louis University Industrial Engineering Department. Mga piling industrial engineering students ang nagsagawa ng evaluation dahil sa kanilang expertise sa systems design, process optimization at information systems. Mas nahasa pa ang kaalaman ng mga Benguet irrigators sa packaging at presentasyon ng kanilang processed products matapos silang makibahagi sa 2 araw na training sa Wangal, La Trinidad kamakailan. Layunin ng aktibidad na masalay ang mga irrigators sa pagpapaganda ng kanilang product presentation at mapataas ang kanilang kita. Ang nasabing aktibidad ay sa pagtutulungan ng National Irrigation Administration at Department of Trade and Industry. Nakibahagi rito ang mga kasapi ng mga irrigators associations na may marketing agreements sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Tinutulungan ng NIA ang mga irrigators association sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa ibang ahensya para sa support services gaya ng pagsusupply ng produkto para sa BJMP at DSWD programs. Nagsagawa ang Bureau of Jail Management and Penology ng iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week. Nagpakita ng talento, magandang tindig at advokasya ang mga kandidata ng Miss Nakoko 2025 sa Baguio City Jail Female Dormitory kamakailan. Ang aktibidad ay bahagi ng closing program ng National Correctional Consciousness Week 2025 na may temang matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na serbisyong pampiitan. Binigyang diin naman ni Napolcom Cordillera Regional Director Attorney Henry Dungala ang kahalagahan ng nasabing aktibidad na bahagi ng programang nagbibigay suporta sa rehabilitasyon, kapakanan at karapatan ng mga persons deprived of liberty. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Baguio City Jail Female Dormitory sa patuloy na suporta ng iba't ibang mga ahensya. Isinusulong ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Mountain Province ang pagpapahalaga sa mental health ng mga personnel nito upang mas mapalakas pa ang serbisyo nila sa publiko sa panahon ng sakuna. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Mountain Province o DATRC-MP sa mga stakeholders nito upang isulong ang mental health. Katuwang ang 1502nd Regional Mobile Force Battalion, nagsagawa ang nagsabing institusyon ng team building para sa 55 na empleyado nito. Ito ay may temang Access to Services, Health in Catastrophes and Disasters. October is Mental Health Month and this team building activity is just timely and relevant for the center to celebrate it through this team building activity. We hope that through this activity, we will be able to know each other more and as we go back to our workplaces, we will be able to give our best to our patients and our clients. So we have to accept the fact that stress is also at the workplace and one way of mitigating that is through this activity. Para naman sa mga kalahok, iti po nga naadal iti nukas ano man makikadwa, makisama iti ka-workmate, ka-office mate. Nagsikot tayo iti po nga naadal iti gusto. Ang DATRC Mountain Province ang unang regional drug rehab center sa rehiyon. Ito ay kinikilala ng Department of Health bilang isang freestanding non-residential treatment and rehabilitation center. Aksam din ng DATRC na maging pangunahing drug rehabilitation center sa Northern Luzon pagsapit ng 2014. Mula sa 1502nd Regional Mobile Force Battalion 15, Police Corporal Manuel Sikdawag, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Iba't ibang aktibidad ang inaabangan naman sa pagdiriwang ng Adivay Festival ng Benguet ngayong Nobyembre. Pagtataguyod ng kultura at pagkakakilanlan ng probinsya, binigyang diin. Narito ang report ni Wendell Ramos. Magsisimula na sa Lunes, Nobyembre 4, ang selebrasyon ng Adivay Festival ng Benguet. Dito magsasama-sama ang 13 bayan para ipagdiwang ang mayamang kultura ng lalawigan. Ayon kay Governor Melchor Diclas,
ang pagdiriwang ng 125th Foundation Anniversary ng Benguet sa pamamagitan ng Adivay ay bilang selebrasyon na rin sa mga narating at nakamit ng probinsya sa mga nagdaang taon. It is this deeply rooted culture that we proudly celebrate through the Adivay Festival, reinforcing a shared sense of pride and togetherness. This enduring culture we cherish continues to unite our community, guiding Benguet towards healthier and stronger future. So with this Adivay, we are celebrating, of course, the achievement of the province for the past several years, several decades. Libu-libong katao ang inaasahang makikiisa sa selebrasyon kung saan kabilang sa mga gaganapin ang Coffee Convergence sa November 7, Adivay Trade Fair na magbubukas sa November 8, Agri-Tourism Fair sa November 12, Benguet Cultural Dances sa November 15, at iba pa. It is one way of in saving the identity of our naimas nga coffee in the province of Benguet. And also in this coffee convergence, we will be showcasing dagiti farmers. Inya, dagiti laing ti farmers tayo nga nakaproduce iti Arabica, Robusta, Liberica, kaninya dyan may sa Excelsia nga brand iti coffee. Dagiti ti kayak tayo nga i-showcase this camping coffee convergence. So we would like to also say nga to complete life in its many stages. One way is also showcasing the Adivay through dances. Kaabang-abang din ang Grand Canyao sa November 23, kung saan mahigit 20 baboy ang kakatayin. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Healthier Benguet, A Treasure to Relish, A Culture to Cherish, na sumasalamin sa layunin ng probinsya para sa inklusibong pag-unlad at katatagan na nakaugat sa pagkakaisa at kultura. Ang Adivay ay isang selebrasyon na nagpapaalala sa kahalagahan ng iba't ibang tradisyon, kultura, sining, at higit sa lahat, pagkakaisa tungo sa pag-unlad. Wendell Ramos para sa PIA News, Cordillera. Ang Nambaran Cemetery sa Tabuk City, Kalinga ang isa sa mga natatanging himlayan sa Cordillera. Ating alamin ang ilan sa mga kwento kung bakit nga ba naiiba ang disenyo ng mga puntod dito sa report ni Irene Signaw. Nakilala ang Barangay Nambaran ng Tabuk City dahil sa natatanging pamamaraan ng mga residente ng pagpupugay sa kanilang mga yumao. Makikita sa Nambaran Artistic Cemetery sa Sitio Ileb ang mga agaw atensyon na puntod gaya ng nadisenyo na sasakyan, truck, eroplano, bangka, sapatos, ibon, kabayo at marami pang iba. DJ kaunaan na iportray DJ Chapel kini Rafael Binulok Palok isuna ti tauuna ang katikis hindi sibrek ni simbahan ije Tulgaw Lingayan. So napanunot na iti voluntary group of carpenters na taga-aramid iti Pansol ti Barangay Nambaran. Na-iportray DJ katatao ni Rafael Palok na isutikaw na ang katikis. Sa pagdaan ng panahon, nakagawian na ang pagdisenyo ng mga puntod ayon sa katangian, buhay, alaala ng namayapa, maging ang mga hindi natupad na pangarap nila noong sila ay buhay pa. Isa sa mga tampok dito ay sapatos dahil pangarap ng nakalibing dito na magkaroon ng sarili niyang sapatos. Kaputa hindi ka no ubingda, kanayon nga arapap na agpagatang iti sapatos. Ngayon DJ may babaon nga kabsat na napan gumatang ti sapatos. Ang kuamono gapu siguro takurang di kwarta na. Kanayon nga no isang pet na sandal. So nga ang pelangan natungtungkal di jay pet nga agsapatos. Bilang pagkilala sa kahalagahan ng lugar, nirehistro ng Tabuk City Government ang Nambaran Artistic Cemetery bilang mahalagang cultural property sa ilalim ng National Commission on Culture and the Arts. Bukas ang Barangay Nambaran para sa mga turista, ngunit ipinapaalala ang pagpapanatili ng kalinisan sa lugar at paggalang sa mga yumauna. Mula sa PIA Kalinga, Irene Signaw para sa PIA News Cordillera.
Nag-ghost ka na ba? Ghosting, isang salita na para sa iba ay mapanakit talaga. Ano nga ba ito at paano ito nalalagpasan? Ghosting? Parang namulto? Ayon sa diksyonaryo, ang ghosting ay ang biglaang pagtatapos ng komunikasyon sa isang tao na walang paliwanag. Ang konsepto ay kadalasang tumutukoy sa mga romantikong relasyon, ngunit maaari ring paglalarawan ito ng pagkawala mula sa mga pagkakaibigan at sa lugar ng trabaho. Hindi na bago ang biglaang pagkawala sa buhay ng mga tao, ngunit tila mas karaniwan na ito ngayon. Batay sa isang pag-aaral noong 2018, humigit kumulang 25% ng mga kalalakihan at kababaihan ang nagsabing nag-ghost sila sa isang romantikong relasyon. 22% naman ang umamin na nag-ghost nila ang ibang tao. Ang pagiging ghosted ay kadalasang may kinalaman sa nang-ghost, hindi sa nag-ghost. Sa kanilang palagay, mas maginhawa ang maglaho. Ngunit para sa mga nabiktima ng ghosting, hindi ito nakagiginhawa. Hindi nila alam kung tapos na ba talaga ang relasyon o kung may ibang dahilan kung bakit nawala ang taong minahal niya. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan. But wait, para sa mga nabiktima ng ghosting, hindi ninyo ito dapat isipin. Ayon sa mga psychologists, kapag ikaw ay nag-ghost, hindi mo kailangang malaman ang dahilan kung bakit nangyari ang ghosting para maka-move on. Sa kawalan ng mga sagot, maaaring matukso kang punan ang mga patlang at sisihin ang iyong sarili. Gayunman, kailangan mong panigan at suportahan ang iyong sarili, gaya ng ginagawa mo sa isang kaibigan. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Maaaring ipagluksa ang pusong nasaktan at iniwan, pero huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kapag handa ka na, kumawala ka. Clint, naranasan mo na bang mag-ghost? Ay naku, buti na lang hindi ko pa naranasan ng mag-ghost. Pero sa mga nag-ghost dyan ay ituloy lang natin ang ating buhay. Yes, move on lang tayo. Oo nga pala, Clint, yung suot natin ngayon, newscast natin is cultural attire ng Benguet. At ang tawag naman dito sa aking kasuotan ay kubal ng Ibaloy. Yes, and of course, yung kasuotan ko po is dibit. Ito naman yung mga kasuotan para sa mga kababaihan. At abangan din natin kung ano pa ang mga susunod na isusuot natin dito lamang sa ating programa. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, Naimbag ang alam.